Isang butihing may bahay si Dorothy, subalit ang buhay niya ay hindi na katulad ng dati. Ibinigay lang naman kasi niya ang sarili niyang mga mata sa kanyang bulag na asawa dahil sa labis na pagmamahal niya rito. At ngayon ay nagkapalit sila ng sitwasyon. Ang tungkod na palagi niyang kasama ay ang tanging nagsisilbi niyang mga mata at limitado ang kanyang mga nagagawa. Habang ang asawa naman niya ay malayang nagagawa ang lahat ng gusto nito at nagpapakasarap sa buhay. Kumusta ang araw mo sa trabaho? Pagkonsulta ni Dorothy sa kanyang asawang si Marlon nang maramdaman niya ang pagdating nito dahil sa pagbukas ng pinto ng kanilang silid. Okay naman. Tipid na sagot ni Marlon kasabay ng pagpasok ng babaeng kasama nito na siyang lingid sa kaalaman ni Dorothy. Sinanyasan ni Marlon ang kanyang babae na huwag itong gumawa ng ingay, kung kaya't naging maingat ito hanggang sa makalapit sila sa mismong harapan ni Dorothy. Bakit nakakaamoy ako ng alak? Uminom ka ba, Han? Nag-aya lang kasi ang mga kaibigan ko na mag-inom. Hindi ko naman sila matanggihan. Dahil alam mo naman, matagal din akong nabulag dati, kaya hindi ko sila nakasama. Ngayon bumabawi lang naman ako sa kanila. Ganoon ba? Tanging naging reaksyon na lamang ni Dorothy. Hanggat maaari kasi ay ayaw niyang pagbawalan o paghigpitan ang kanyang asawa dahil batid niya ngayon na lang ulit mag-e-enjoy si Marlon sa buhay niya. Matapos itong mabulag noon sa loob ng ilang taon dahil sa isang aksidente. Maliligo na muna ako . Wika ni Marlon sa asawa niya na siyang tinanguan na lamang ng babae. Nagtungo nga si Marlon sa banyo kasama ang babae niya na hinubad pa ang suot na sandal para hindi marinig ni Dorothy ang tunog ng takong nito. Malawak ang mga ngiti ng dalawang taksil na siyang sabay na hinubad ang kanilang mga saplot at inihagis sa sahig saka magkasamang naligo. Habang si Dorothy naman ay naupo sa kama na walang kamalay-malay sa nangyayari. Masaya ang dalawang magkasamang naliligo na animoy wala man lang bahid na maski katiting na konsensya o respeto para kay Dorothy. Sinasamantala rin ang pagiging bulag nito. Habang nag-e-enjoy ay kinagat ni Marlon ang balikat ng babae na tila ba gigil na gigil dito. Naging dahilan iyon upang hindi sinasadyang napahiyaw ang babae na siyang nakaabot sa pandinig ni Dorothy. Tagli siyang tumayo at gamit ang kanyang tungkod bilang kanyang alalay sa paglalakad ay tinungo niya ang banyo at kumatok sa pinto. Han, anong nangyayari? Ayos ka lang? Bakit may narinig akong hiyaw? May iba ka bang kasama riyan? Natigilan si Marlon at ang babae nito. Wala lang yun. Nadulas kasi ako kaya medyo napasigaw ako sa sakit. Pero ayos lang ako. Pagsisinungaling naman ni Marlon sa kanyang asawa, sabay senyas sa babae na huwag itong mag-ingay. Sigurado ka bang ayos ka lang? May pag-aalala pang tanong niya na wala man lang bahid na maski anong pagdududa. Huwag ka na mag-alala dyan. Okay lang ako, Han. Mas maigi siguro kung mauna ka nang matulog. Pagkatapos ko maligo, matutulog na rin ako, okay? Lumayo naman si Dorothy sa banyo para nga sundin ang sinabi ng kanyang asawa, kung saan siya ay nahiga na rin sa kama, sabay ipinikit ang mga mata. Ikaw kasi kontrolin mo kasi ang sarili mo. Muntikan patuloy tayong mahuli. Nakangising baling ni Marlon sa kanyang babae. Sorry naman. Ikaw naman kasi bigla-bigla ka na lang nangangagat dyan. Saka isa pa, hindi naman tayo mahuhuli ng asawa mo. Di ba, hindi lang siya bulag, kundi tanga din. Natatawang turan naman ng babae na siyang tinawanan lang din ni Marlon. Pagkatapos ay muli nilang hinalikan ang bawat isa. Lumipas pa ang mga sumunod na araw at patuloy pa rin ang harap-harapang panloloko ni Marlon sa kanyang asawa. Kung minsan
ay binabawi niya ito sa paglalambing at pag-aalaga kay Dorothy upang hindi siya nito mahalata. Kung minsan pa nga ay walang kamalay-malay si Dorothy na sa mismong harapan o nasa kanyang tabi na pala, naglalampungan ang dalawa. Hanggang isang araw, bigla na lamang dumalaw ang kapatid ni Marlon na si Juancho na isang ophthalmologist. Kumusta ka naman? Pangangamusta ni Juancho kay Dorothy habang magkatabi silang nakaupo sa sala. Eto, okay naman ako. Sigurado ka ba riyan? Okay ka lang ba talaga? Pangungumpirma pa niya, waring hindi kumbinsido sa naging sagot ng babae. Unti-unti namang naglaho ang ngiti ni Dorothy. Ang totoo niyan, mahirap pala talaga mabuhay nang wala kang nakikita, no? Limitado na lang yung mga pwede mong magawa. Kaya hindi ko masisisi si Marlon kung naging miserable siya noon dahil ganito pala ang pinagdadaanan niya araw-araw simula nung mabulag siya. Pero ayos lang ako. Ang mahalaga, masaya ang asawa ko at ngayon, mas na-enjoy niya na ulit yung buhay niya. Basta masaya siya, masaya na rin ako. Mahal na mahal mo talaga ang kapatid ko. Oo, hindi ko naman maibibigay sa kanya ang mga mata ko kung di ko siya mahal. Mukhang ang nag-e-enjoy ang asawa mo sa buhay niya ngayon. Simula nang mabulag siya, siya lang ang naging paborito ng mga magulang namin. At sa kanya pa ipapamana ang kumpanya. Hindi lang bumalik ang mga mata niya. Dahil nagkaroon pa siya ng isang asawa na mahal siya. Sabi nito habang nakatitig lamang sa mukha ni Dorothy. Pero, hindi ka ba naku-curious kung anong mga ginagawa niya? Kung sino ang mga kasama niya? Kung saan siya pumupunta? At kung anong mga ginagawa niya tuwing nandito siya at magkasama kayo? Aaminin ko, gusto ko ring malaman at makita ang lahat ng yan. Pero sinasabi naman sa akin ni Marlon kung sino yung mga kasama niya, kung saan siya pumupunta, at kung ano ang mga ginagawa niya. At sapat na sa akin yun. Pero iba pa rin kapag nakikita mismo ng mga mata mo. Dahil mas mapapanatag ka, di ba? Katwiran pa ni Juancho. Natigilan naman si Dorothy at hindi magawang makaimik. Ipinalibot ni Juancho ang kanyang paningin sa paligid at muling bumaling kay Dorothy. Hindi sa pinapakialaman ko ang desisyon ng kapatid ko. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit pinaalis niya ang lahat ng katulong niya dito sa bahay. Hindi ba niya naisip na wala kang kasama sa tuwing wala siya rito? May dahilan si Marlon kaya hindi na namin kailangan ng ibang tao dito sa bahay. Gusto niyang siya mismo ang mag-aalaga sa akin. At isa pa, kaya ko naman ang sarili ko. Kahit wala na akong paningin, kaya ko pa rin namang kumilos. Lalo pa at nandito lang naman ako sa bahay. Tipid na napangiti na lamang ang doktor na si Juancho habang ang mga mata niya ay may bahid ng pagkahabag at nakatitig lamang sa babae. Hindi na ako magtatagal. Kung sakaling kinakailangan mo ng tulong, huwag ka mag-aatubilin kontakin ako. Alam mo naman ang number ko, hindi ba? Mauuna na ako. Sandali. Biglang pigil niya sa doktor nang hawakan niya ang braso nito. Juancho, tulungan mo ako. Tulungan mo ako maibalik ang paningin ko. Pakiusap. Bahagyang natigilan at napalunok si Juancho, sabay baling ng tingin kay Dorothy at kitang-kita niya sa mukha nito ang pagsusumamo. Kung saan ramdam niya rin iyon dahil sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya ng babae. Tumangu-tango si Juancho kahit na hindi naman siya nakikita ni Dorothy. Huwag ka mag-alala. Handa akong tulungan ka. Ibabalik ko ang paningin mo. Sa naging sagot na iyon ni Juancho ay nagdulot iyon ng isang malaking pag-asa sa kaloob-looban ni Dorothy na halos maluha pa ang babae dahil sa labis sa saya at pagka-excite na sa wakas ay may pag-asa na siyang muling makakakita. Matapos ang naging pag-uusap ni Dorothy at Juancho ng araw na iyon ay pinlano na nga ni Dorothy ang mga gagawin niya at kung paano siya magpapaalam sa kanyang asawa nang hindi nito malalaman ang kanyang tunay na plano.
Nakiusap din kasi siya kay Juancho na huwag ipaalam kahit kanino ang balak niyang gawin na siyang sinang-ayunan naman ng doktor. At ngayon, kasalukuyan na hinihintay ni Dorothy ang kanyang asawa. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas, dumating na rin ito. Halik sa mga labi ang naging salubong ni Marlon sa kanyang asawa, sabay hapit ng bewang nito palapit sa kanya. Nakaramdam naman ng pagkatawa si Dorothy dahil sa paglalambing sa kanya ni Marlon. Han, siya nga pala. Balak ko nga pala sana magbakasyon. Okay lang ba? Bakasyon? Saan? Kailan at gaano naman yan katagal? Sa probinsya sana... sa probinsya sana namin. Isasama ko yung pinsan ko at baka magtagal kami roon. Ganoon ba? Sige, walang problema sa akin. Mas mainam na nga na magbakasyon ka naman para makapag-relax ka. At kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin, okay? Kailan pala ang alis mo? Unti-unting nanikip ang dibdib ni Dorothy. Nakaramdam siya ng lungkot dahil hindi niya batid kung bakit wala man lang pagtutol si Marlon. Sa halip ay tila ba parang natutuwa pa ang reaksyon nito na mawawala siya ng matagal. Baka sa susunod na araw na ang pag-alis namin. Sagot niya na pinilit ngumiti upang itago ang lungkot na nararamdaman. At dahil nga mabigat ang loob niya ng gabing iyon, ay nauna na siyang matulog. Mabilis na lumipas ang mga oras at sumapit na nga ang araw na aalis na si Dorothy. Kasalukuyan na niyang kasama ang pinsan niyang lalaki na si Gino, na siyang sinabihan niya ng kanilang plano ni Juancho at sumang-ayon din naman ito. Subalit, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng lungkot dahil pakiramdam niya ay mas naging pabor pa sa asawa niya ang kanyang pag-alis. Ngunit kailangan niya itong gawin. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin si Juancho na siyang magsusundo sa kanila sa airport kung saan sila hinatid ni Marlon. Mabuti naman at pinayagan kang magbakasyon ng asawa mo. Kaagad na bungad ni Juancho kay Dorothy. Mukha pang ang masaya si Kuya Marlon Naaalis si Ate Dorothy. Nagmamadali pang ang umalis nang headed kami nito. Ang binatang si Gino ang siyang sumagot na abala sa kanyang cellphone habang nakasabit pa sa leeg nito ang headphone. Sandali naman silang nabalot ng katahimikan. Ano nga pala ang eksaktong sinabi mo kay Marlon? Tanong niya kay Dorothy na siyang nasa passenger seat habang bumabiyahe na nga sila at si Juancho ang siyang nagdadrive. Sinabi ko lang na magbabakasyon ako sa probinsya namin kasama ang pinsan ko. Sinabi ko ring matatagalan na ako bago makabalik. Hindi naman na siya nagtanong pa. Mabuti na rin yon para hindi siya magtaka. Doon tayo pupunta sa rest house na binigay sa akin ng mga magulang ko. At kailangan mo ring ihanda ang sarili mo para sa surgery. Mabuti na lang at marami akong kilalang doktor. Kaya hindi ako nahirapan na makahanap ng eye donor. Salamat talaga, Juancho. Tatanawin ko tong malaking utang na loob. Hindi na kailangan. Gusto ko rin naman kasing matulungan ka. Isipin mo na lang na tulong ko to sa'yo. Kasi tinulungan mo rin yung kapatid ko. Dahil sa'yo, muli siyang nakakita. Kaya gusto ko ring maibalik ang paningin mo. Dahil deserve mo rin naman na ma-enjoy ang buhay. Sa paglipas ng mga araw ay walang sinayang na panahon si Juancho at Dorothy kung saan kaagad na nga nilang sinimulan ang operasyon. Habang si Marlon ay nagpapakasasa pa rin sa pagiging malaya nito sa pambababae, alak at barkada. Hanggang isang araw, nakaupo si Dorothy sa isang hospital bed at abot-abot ang kanyang kaba habang kasalukuyang marahang tinatanggal ni Juancho ang bandage at gasa sa kanyang mga mata. Nakatayo lang din naman ang binatang si Gino na batid mong kinakabahan sa magiging resulta. Hanggang sa tuluyan na ngang natanggal ni Juancho ang lahat ng nakatakip sa kanyang mga mata. Dahan-dahan mong imulat ang mga mata mo. Sunod-sunod namang napalunok si Dorothy at unti-unting ginawa ang sinabi ni Juancho. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata.
At ng mga sandaling iyon ay magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ni Dorothy. O ano? Kumusta? Anong nakikita mo? Naratiling walang imik ang babae. Animoy pinapakiramdaman ang paligid habang ang kanyang mga mata ay diretso lamang ang tuon. Hanggang sa hindi inaasahan ay bigla na lamang napaluha si Dorothy. Nakakakita na ako. Iyan ang mga katagang nabigkas niya dahilan kaya nakahinga ng maluwag sina Juancho at Gino na sabay ring napangiti. Medyo malabo pa ang paningin ko pero nakakakita na ako. Normal lang yan. Hindi mo kailangan maglala dahil sa paglipas ng mga araw. Unti-unti na rin gagaling ang mga mata mo. At hanggang sa maging normal na ang paningin mo, kailangan mo lang na alagaan ang mga mata mo habang nasa recovery or nasa healing process ka pa. Palagi ko ring i-check ang mga mata mo. By the way, congrats! Sobrang salamat talaga, Juancho. Hindi ko na alam kung paano pa kita pasasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ito mangyayari. Baling niya sa doktor at niyakap ito na siyang bahagya namang kinagulat ni Juancho. Mabuti naman Ate Dorothy at nakakakita ka na. Babalik na rin sa normal ang buhay mo. Nakangiting bahayag naman ng binatang si Gino na siyang masaya rin para sa kanyang pinsan. Salamat, Gino. Salamat din kasi sinamahan mo ko. Aniya habang nakayakap siya kay Juancho. Wala yun ate. Pero baka pwede ka nang lumayo kay Doc Cardinal. Namumula na kasi siya eh. Biro pa ni Gino, dahilan kaya kaagad na bumitaw sa kanyang pagkakayakap si Dorothy. Nang mapagtanto niya na hindi pa pala niya binibitawan ang doktor. I'm sorry, natuwa lang kasi talaga ako. It's fine. Congrats ulit. Tanging nasabi na lamang ni Juancho nang ayusin nito ang puting lab gown na suot at napakamot pa sa batok. Nagpalipat-lipat naman ang tingin si Gino sa dalawa habang may nakakalokong ngiti. Alam mo Ate Dorothy, sayang kasi si Kuya Marlon ang napangasawa mo. Bagay din pala kasi kayo ni Doc Cardinal eh. Itigil mo nga yung bibig mo, Gino. May asawa akong tao at nakakahiya naman kay Juancho yung sinasabi mo. Singhal niya sa pinsan niya. Nag-peace sign lang si Gino at naupo na sa upuan habang si Juancho naman ay mas lalong namula ang buong muka, kabilang na ang mga tenga niya na siyang halatang halata dahil sa maputi nitong kilay. Sa paglipas ng mga oras, araw, linggo at ilang buwan ay tuluyan na ngang naging normal ang paningin ni Dorothy. Hanggang sa dumating na rin ang araw na kailangan na niyang bumalik sa buhay niya bilang isang Mrs. Cardinal at sa piling ng kanyang asawang si Marlon. Ano palang plano mo? Balak mo bang isurprise ang asawa mo na nakakakita ka na? Usisa ni Juancho na siyang kasalukuyang tinutulungan sa pag-aayos ng mga damit sa maleta si Dorothy. Napahinto naman ang babae sa kanyang ginagawa. Hindi ko sasabihin sa kanya. Ngayon ay si Juancho naman ang napahinto. Pati na rin si Gino na parehong nababaling kay Dorothy. What do you mean na hindi mo sasabihin sa kanya? Ang totoo niyan, plano ko sanang magpanggap na bulag sa harapan niya. Pero bakit? Kasi gusto ko makita ng mismong sarili kong mga mata ang mga kalokohang ginagawa niya noong bulag pa ako. Inilabas ni Dorothy ang cellphone niya at plinay ang isang video na siyang nilapag niya sa kama para ipanood kina Juancho. Kuha yan sa camera na nilagay ko sa kwarto namin bago ako umalis. Gulat ang rumihistro sa mukha ni Gino habang pinapanood ang video kung saan naglalampungan sa kama sina Marlon at ang kabit niya. Habang si Juancho naman ay nanatiling walang reaksyon na animoy hindi na nagulat sa kanyang natuklasan. Noon pa lang, may duda at kutob na ako na posibleng may babae si Marlon. Dahil madalas kapag umuuwi siya, nakakaamoy ako ng pabango ng isang babae. Nakaririnig ako ng mga bulungan. Kung minsan pa nga ay nakakarinig din ako ng mga pag-ungol.
Pero lahat ng yun binaliwala ko. Dahil pinipilit kong sarili ko na isipin na hindi niya ako kayang saktan dahil mahal na mahal niya ako. Pero tama pala talaga ang lahat ng hinala ko. Bagay na hanggang ngayon, hindi pa rin magawang maiproseso ng utak ko. Paliwanag ni Dorothy habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa video. Bigla namang kinuha ni Wancho ang cellphone at itinigil sa pag-play ang video. Huwag kang mag-alala. Naiyak ko na lahat noong napanood ko yan. After ng surgery, sinubukan kong mag-isip ng kung ano-ano. Hinintay ko na gumaling ng tuluyan ang mga mata ko saka ako pinanood ang lahat ng yan para pwede na akong umiyak ng umiyak. Pilit niyang kinontrol ang kanyang emosyon. Oo, at nagawa niya nang mailabas ang lahat ng sakit at luha. Subalit may epekto pa rin iyon sa kanya at lubos pa rin siyang nasasaktan kapag naiisip niya ang katotohanan na niloloko siya ng kanyang asawa. Ate Dorothy, mauna na akong magpunta sa kotse Paalam ni Gino at nauna na nga itong lumabas, bitbit ang maleta. Kaya naman naiwan na lamang sina Dorothy at Wancho sa silid. I'm sorry, Dorothy. Sorry kung di ko rin agad nasabi sa'yo ang tungkol sa bagay na yan. Ayoko kasing masaktan ka pa. Nung nalaman kong nambababae yung kapatid ko, nagalit ako sa kanya. Dahil sa kabila ng pagsasakripisyo mo sa kanya, ng mga mata mo, para lamang muli siya makakita. Nagawa ka pa rin niyang pagtaksilan. Pero maniwala ka, ilang beses kong sinubukan na sabihin sa'yo, pero hindi ko magawa-gawa. Hindi ko akalain na ginagawa ka pala talagang lokohin sa mismong harapan mo. Hindi na sila nahiya sa'yo. Hindi mo kailangan humingi ng sorry, Wancho. Naiintindihan ko. Isa pa, wala ka namang kasalanan eh. Tinulungan mo pa nga ako na maibalik ang paningin ko. Kaya hindi mo kailangan mag-guilty. Pero hayaan mo sana ako sa paraan na gagawin ko. Napatango naman si Wancho bilang kanyang tugon. Hanggang sa ihatid ni Wancho ang magpinsan sa airport ay napuno lamang sila ng katahimikan. Nagpaiwan naman si Dorothy ng mag-isa sa airport para hintayin ang kanyang asawa na siyang susundo sa kanya. Kailangan pa rin niya kasing panindigan na galing siyang probinsya. Han, welcome back! Salubong ni Marlon nang dumating ito at niyakap si Dorothy. Halos maitulak niya ang asawa niya, subalit kinontrol niya ang kanyang sarili. Oh, nasaan na pala ang pinsan mo? Bakit mag-isa ka lang? Pinauna ko na siyang umalis. Umuwi na rin tayo, please. Gusto ko na kasing magpahinga sana dahil nahihilo pa ako sa biyahe namin. Pagdadahilan pa ni Dorothy, sabay hawak sa kanyang sindido at tumaktong sumasakit ang kanyang ulo. Dumiretso nga sila ng uwi, ngunit halos sumabog sa galit si Dorothy nang tumambad sa kanya ang babaeng batid niyang kalaguyo ng kanyang asawa at halos manghina siya nang kanyang ma-realize na nakita niya at nakilala na niya ang babaeng iyon. Dagling sinalubong ng yakap at halik ng babae si Marlon na siyang tinugunan naman din ng lalaki na animoy wala sa harapan nila si Dorothy na kanilang pinagtataksilan. Naikuyom ni Dorothy ang kanyang kamao. Gustong-gusto na niyang sugurin ang dalawa, subalit kailangan niyang magkontrol bago pa niya makalimutan ang plano niyang magpanggap pa ring bulag. Pagkatapos maglampungan ng dalawa, ay inalalayan ni Marlon ang kanyang asawa paupo sa may sofa, saka binigyan ng tubig na maiinom nito. Kumusta pala ang bakasyon mo? Pangangamusta ni Marlon habang nakalingkis sa kanyang tabi ang kanyang kabit. Okay naman, worth it. Mabuti naman kung ganon. Mukhang nag-enjoy ka sa bakasyon mo dahil matagal ka rin bago nakabalik. Han? Pwede mo ba akong alalayan papunta sa kwarto natin? Gusto ko na kasing magpahinga talaga Anya, at dagli naman siyang sinamahan ni Marlon. Ngunit matapos siyang ihatid nito sa kwarto nila, ay kaagad din itong umalis para bumalik sa sala kung saan naroroon ang babae niya. Hayest! Paano na yan? Nakabalik na siya. Di itsa puwera na naman ako nito.
Mataray na atungal ng kabit ni Marlon. Ano ka ba, Sarah? Siyempre hindi, no? Kahit naman nandito ang asawa ko, malaya pa rin naman tayo. Di mo kailangan mag-alala. Nakalimutan mo na bang bulag siya? Kaya hindi niya tayo mahuhuli. Kailan mo ba kasi hihiwalayan ang bulag mong asawa? Para naman may kasal na tayo at ako na ang ititira mo sa bahay mo. Sa bahay na to. Don't worry, hindi magtatagal. Magkikipaghiwalay na rin ako sa kanya. Humahanap lang talaga ako ng tiyempo. At saka bakit nagsusungit ka na naman? Huwag mong sabihin na nagsiselos ka sa asawa ko. Sarah, hindi mo kailangan magselos. Dahil simulat sa pool, ikaw lang naman talaga ang mahal ko. Kaya ako lang naman siya pinakasalan dahil binigay niya sa akin ang mata niya. Pero, ikaw lang naman ang laman ng puso ko. Nakakainis naman kasi eh. Lagi mo sinasabing na ako ang mahal mo. Pero si Dorothy ang asawa mo at ako ang nagmumukhang kabit. Reklamo pa ni Sarah. Kaya naman muli siyang nilambing ni Marlon hanggang sa magtungo sila sa isang silid. Maya-maya pa, lumabas ng kwarto si Dorothy at idinikit ang kanyang tenga sa pinto ng kabilang kwarto kung saan nagpunta sina Marlon at ang kabit nitong si Sarah. Hindi naman nagtagal ay nagtungo ng sala si Dorothy para kunin ang cellphone niya na sinadya niyang iwan para mai-record ang usapan ng dalawa. Bumalik si Dorothy sa kwarto at doon pinakinggan ang na-record ng kanyang cellphone. Matapos niyang marinig ang usapan ni na Marlon at Sarah, ay nanikip ang kanyang dibdib, dulot ng sakit na kanyang nararamdaman. Lalo pa at nasa kabilang kwarto lamang ang kanyang asawa habang ibang babae ang kasama nito sa kama. Bumuhos ang mga luha ni Dorothy dahil sa walang kapantay na sakit na kanyang nararanasan. Hindi niya lubos maisip na nagagawa itong lahat ng sarili niyang asawa na siyang minahal niya ng lubos at higit pa sa buhay niya. Ilang araw pang tiniis si Dorothy ang mga harap-harapang pagtataksil sa kanya ng kanyang asawa sa kadahilan ng patuloy pa rin ang pagpapanggap niyang isa pa rin siyang bulag. Pilit niyang itinatago ang sakit hanggang sa naging manhid na lamang ang kanyang puso. Hanggang sa dumating na rin sa punto na parabang normal na sa kanya na makita at marinig ang taksil niyang asawang si Marlon kasama ang babae nitong si Sarah. Hanggang isang araw, nagising si Dorothy dahil sa sinag ng araw na siyang tumatama sa mukha niya mula sa bintana ng kwarto. At unang nga niyang namataan ay si Marlon na nakaupo sa sofa, hawak ang isang envelope. Nakaagad tumayo at lumapit sa kanya na animoy hinihintay lamang nito ang kanyang paggising. I want you to sign this. Malamig ang boses sa sambit ni Marlon. Napalunok si Dorothy at nakaramdam ng munting kaba nang marinig niya ang malamig na boses ng kanyang asawa. Kinuha ni Marlon mula sa loob ng envelope ang dokumento at pinahawak iyon sa kamay ni Dorothy, pati na ang isang ballpen. Ano to? Pagkukunwari niya at kinapapa ang papel. Annulment paper. Gusto ko na maghiwalay tayong dalawa. Sagot ni Marlon nang maupo ito sa tabi ni Dorothy. Bakit? Di ba obvious? Kasi ayoko na sa'yo. Nahihirapan na akong alagaan ka at ayoko ng asawang bulag. Sorry kung sasabihin ko to pero hindi naman talaga kita minahal, Dorothy. Kaya lang naman kita pinakasalan kasi dinonate mo sa akin yung mga mata mo. Kaya sige na please, huwag na nating pahirapan pa ang bawat isa. Pirmahan mo na lang to at maayos tayong maghihiwalay. Porsahang kinuha nga ni Marlon ang kamay ni Dorothy para pilitin itong pirmahan ang annulment paper. Subalit, dagling binawi ni Dorothy ang mga kamay niya at tumayo kasabay ng pagpatak ng mga luha niya. Napakasama mong tao, Marlon! Pagkatapos ng lahat na nagawa ko para sa'yo, pagkatapos kitang mahalin ng gusto, ganito lang yung gagawin mo sa akin? Marlon, wala akong ginagawang masama sa'yo. Paano mo nagagawang saktan ako? Paano niyo nagagawang dalawa ni Sarah na lokohin ako ng harap-harapan?
paglalabas niya ng saloobin nang hindi na niya napigilan pa ang kanyang emosyon. Tumayo namang gulat na gulat si Marlon. Teka, paano mo nalaman? Hindi naman sumagot si Dorothy. Sa halip ay kinuha lamang nito ang ballpen at kusang pinirmahan ang annulment paper saka inihagis kay Marlon. Ayan, napirmahan ko na. Hiwalay na tayo at pwede na kayo magsama ni Sarah. Nanlaki ang mga mata ni Marlon. Animoy mas lalong nadagdagan ang pagkagulat. Sandali, paano nangyari to? Hindi ba bulag ka? Naguguluhan at punong-puno ng pagtatakang reaksyon pa ni Marlon. Oo nga pala, hindi mo nga pala alam. Well, hindi na ako bulag. Nakakakita na ako nang bumalik ako rito. I lied to you, and I kept the truth from you. Hindi naman talaga ako nagbakasyon eh. Tinulungan ako ni Juancho na maibalik ang paningin ko. Fortunately, nakahanap siya agad ng donor. At noong mga panahon na wala ako rito, habang ako nagpapagaling kasama ang pinsan ko at si Juancho, habang ikaw pala ay nagpapakasasa sa babae mo. What? All this time, pinagmumukha mo lang talaga akong tanga. Kayo ng kapatid ko. Galit niyang reaksyon. Hindi naman napigilan ni Dorothy na sampalin ang dati niyang asawa. Ang kapal na mukha mo para magalit? Eh hindi ba ako nga yung pinagmukha mong tanga noong bulag ako? Alam mo, sobra kong pinagsisisihan na minahal kita at binigay ko sa'yo yung mata ko. Bagay na sana hindi ko na ginawa dahil sinira mo ang buhay ko. Wala kang kwentang tao, Marlon. At thank you, kasi ikaw na mismo ang nagkusang maghiwalay tayong dalawa. Sa wakas, malaya na ako sa walang kwentang tao na katulad mo. Pagkatapos iyong sabihin ni Dorothy, ay nag-walk out siya at umalis ng bahay. Nagtungo siya sa klinik ni Juancho at nadatnan niya itong may pasyente na hindi naman nagtagal ay umalis din. Oh, Dorothy, anong ginagawa mo rito? Unang tanong ni Juancho sa babae nang lapitan niya ito. Bigla namang nagsipatakan ang mga luha ng babae dahilan kaya napayakap na siya sa lalaki at doon ibinuhos ang kanyang sama ng loob. Hiwalay na kami ni Marlon. Nakipag-anal na siya. Alam na rin niya ang totoo na nakakakita na ako. Hindi nagawang makaimik ni Juancho. Kaya naman ang tanging nagawa na lamang niya ay yakapin ito at hayaan ang paghikbi nito. Maya-maya pa ay nagtungo sila sa bahay ni Juancho upang doon ay mas makapag-usap sila ng pribado. Naupo si Juancho sa tabi ni Dorothy at inabot ang isang baso ng tubig na kinuha niya na siyang tinanggap naman ng babae at ininom ito. Aaminin ko, masakit. Pero hindi ako nalulungkot na naghiwalay na kami. Siguro hindi ko lang matanggap na kaya lang niya ako pinakasalan kasi binigay ko sa kanya yung mga mata ko. Ang tanga ko, kasi buong akala ko, minahal niya talaga ako. Pero si Sarah pala talaga ang mahal niya. Galit na galit ako kay Marlon. At sa totoo lang gusto ko siyang gantihan. Pero iniisip kong kapatid mo pa rin siya. At gusto ko lang na mangyari ngayon ay pakalimutan ang lahat at mag-move on. Gusto ko magsimula ulit. Hayag niya sabay pinahiran ang mga luha na patuloy pa ring dumadaloy sa kanyang mga pisngi. I'm sorry, Dorothy. Kasalanan ko ang lahat. Sana noon pa lang, hindi ko na hinayaan pang mapalapit ko sa kapatid ko. Hindi mo sana naranasan ang lahat ng ito. Kumunot ang noo ni Dorothy. Tila ba hindi makapaniwala sa sinabi ng doktor. Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang nagsasorry. Samantalang ang kapatid mo naman nang nanakit sa akin. Tigilan mo na nga yan. Hindi mo kailangan humingi ng tawad o anuman para sa kapatid mo, okay? Pero mabuti ka pa. Kasi si Marlon na maski isang sorry, wala man na akong narinig mula sa kanya. Pero hindi na ako aasa pa na hihingi siya ng tawad sa akin. Dorothy, alam ko matapang ka. At alam kong kakayanin mong malampasan ang lahat ng ito. Pero hayaan mong tulungan kita na makamove on hanggang sa maging okay ka na ulit.
Unti-unting napangiti ang babae sa sinabi ng lalaki at napatangu-tango na lamang. Siya nga pala. Kailangan ko na palang bumalik sa klinik. May asikasuhin lang ako sandali. Okay lang ba na maiwan ka dito mag-isa? Uuwi na rin naman ako kagad eh. Oo naman. Ayos lang ako rito. Sige. Yung gas room nasa ikalawang pintuan lang. In case na gusto mong magpahinga. Kung sakali mong magkaroon ng problema, tawagan mo lang ako kaagad. Tumango na lang si Dorothy bilang tugon at umalis na nga si Juancho. Ngunit lingid sa kaalaman ni Dorothy na hindi naman talaga nagtungo si Juancho sa klinik dahil ang totoo ay nagtungo ito sa kapatid nitong si Marlon. Nadatnan ni Juancho na siyang umiinom at walang pagdadalawang isip na sinugod nito ng isang malakas na suntok. Labis na nagulat si Marlon, subalit kaagad din itong tumayo at pinahiran ang munting dugo sa gilid ng labi. Anong ginagawa mo dito? Malamang sinabi na sa'yo ni Dorothy na naghiwalay na kami. Sa'yo siya nagpunta, tama? Ang galing mo rin ano? Palihim ka rin umaatake. Sabi ni Marlon kay Juancho at sarkastikong natawa. Noon ko ba dapat ginawa to? Di ko nga alam kung bakit hinayaan kitang lokohin si Dorothy. Kaya ngayon, sinisisi ko ang sarili ko. Bakit mo nga ba nagawa sa kanya yon? Wala siyang ibang ginawa kundi mahalin ka. Galit at gigil na sikmat ni Juancho. Napangisi lang si Marlon at namupo sa katumungga ng alak. Samantala, ilang minuto pa lang ang nakakaraan nang umalis si Juancho ay tinungo na ni Dorothy ang direksyon papuntang guest room. Napansin din niya ang pinto ng unang kwarto na nakabukas at dahil na-curious siya sa kung anong itsura ng kwarto ng doktor ay pumasok siya roon. Simple lamang ang kwarto pero malinis. Palabas na sana siya nang biglang naagaw ang pansin niya ng isang digicam na nasa kama. Kinuha niya yon at tinignan. Nang biglang isang video ang bumungad sa kanya. Ako to Gulat niyang reaksyon nang makilala niya ang sarili niya na nasa video, ngunit malayo ang pagkakakuha. Ilang sandali pa ay may narinig siyang pamilyar na boses mula sa video. Siguro kinukuhanan mo na naman ng video si Dorothy. Talagang gusto mo siya, no? Kumunot ang noon niya nang makilala niyang boses iyon ni Marlon. Hindi lang gusto. Baka nga, mahal ko na siya eh. Ngayon ay boses naman ni Juancho ang narinig ni Dorothy. Bakit ba hanggang ngayon, ayaw mo pa rin umamin sa kanya? Bakit pa ako aamin? Halata naman na ikaw ang gusto niya eh. Ang swerte mo nga, Marlon. Kasi gusto ka rin ng taong gusto mo. Gusto ko nga siyang iwasan eh. Ayoko kasi siyang magkagusto sa akin dahil bulag ako. Baka mahirapan lang siya sa akin kung sakali. Sa tingin ko nga mas bagay pa kayong dalawa. Sus, tigilan mo nga yan, Marlon. Naputol na ang video at natigilan nga si Dorothy sa kanyang mga narinig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman tungkol sa usapan ng magkapatid sa video. Kung ganon, matagal na rin palang may gusto sa akin si Juancho. At si Marlon talagang gusto niya rin ako noon pa. Hindi makapaniwalang wika niya bago nila pagmuli sa kama ang digicam at nagtungo sa kusina at binuksan ang ref. Nang makakita siya roon ng alak ay kumuha siya ng ilang bote at ininom iyon ng mag-isa. Habang si Juancho naman ay muling pinatikim ng suntok ang kanyang kapatid. At sa pagkakataong iyon ay gumanti na rin ng suntok si Marlon. Umalis ka na nga! Tanging nasabi na lang ni Marlon. Gusto ko lang malaman kung bakit ka nagsinungaling sa kanya na hindi mo pala siya mahal. Niloko mo na nga siya hanggang sa paghihiwalay niyo. Mas pinili mo pa rin siyang saktan. Sira na pa talaga yung ulo mo. Walang masamang ginawa sa'yo si Dorothy. Gigil na bulalas ni Juancho. Batid pa rin ang galit sa tono ng boses niya. Umalis ka na. Pag-uulit naman ni Marlon,
Waring walang balak na ipaliwanag ang side niya sa kapatid. Sana lang, hindi mo pagsisihan ang lahat ng ito. Huling winika ni Juancho bago siya umalis at umuwi. Nadatna naman niyang umiinom si Dorothy. Itigil mo na yung pag-iinom mo. Please, Dorothy. Magpahinga ka na lang. Napatingin si Dorothy sa lalaki at una niyang napansin ang sugat sa gilid ng labi nito. At doon ay nagkaroon siya ng konklusyon na baka pinuntahan ni Juancho ang kapatid nitong si Marlon. Gusto kong uminom ngayon, please. Huwag mo sana akong pigilan. Samahan mo na lang ako. Wala namang nagawa si Juancho kung saan sinamahan na lamang niyang uminom ang babae. Ilang minuto ang lumipas ay bigla na lamang isinandal ni Dorothy ang ulo niya sa balikat ni Juancho. Mabuti na lang talaga na simula nung makumpirma ko ang panloloko sa akin ni Marlon, unti-unti na akong nakamove on. Kaya hindi na ganoon kasakit sa akin ngayon ang nararamdaman ko. Hindi ko lang talaga lubos maisip at matanggap na nagsayang ako ng panahon sa kanya. Sinakripisyo ko ang paningin ko para lamang sa kanya na dapat ine-enjoy ko yung buhay ko noong mga panahon na bulag ako. Nilingon ni Juancho si Dorothy at nang makita niya ang pagpatak ng luha nito, ay dagli niya iyong pinahiran gamit ang kanyang daliri. Hindi man ganun kasakit, pero alam kong nasasaktan ka pa rin. At nasasaktan din ako dahil nakikita kitang ganito ngayon. Hindi mo deserve ang masaktan, Dorothy. Pasensya ka na kasi gago yung napakasalan mo. Inalis ni Dorothy ang pagkakasandal ng ulo niya sa balikat ng doktor at hinarap ito. Pareho nilang sinalubong ng tingin ang bawat isa, habang ang kanilang mga mata ay kapwa nangungusap at maraming nais sabihin sa bawat isa. Kusang gumalaw ang kamay ni Dorothy para hawakan ang pisngi ng doktor at hindi niya maintindihan ang sarili niya ng mga oras na yon. Pakiramdam niya, hinihigop siya ng mga mata nito. Sana pala, hindi na lang si Marlon yung minahal at pinakasalan ko. Sana, ibang lalaki na lang, yung hindi ako sasaktan at lolokohin. Sana, ikaw na lang. Bahagya namang nagulat si Juancho sa kanyang mga narinig, kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. May respeto si Juancho sa babaeng kaharap niya ngayon, kaya naman sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili na lumampas sa kanyang boundary. Dahil batid niyang mataas pa ang emosyon ni Dorothy ngayon. Subalit tila ba nais maging taksil ang puso ni Juancho dahil hindi na niya kayang pigilan pa ang kanyang sarili sa pagnanais na iparamdam kay Dorothy kung gaano niya ito kamahal. Kaya naman, hindi na nagdalawang isip pa si Juancho na angkinin ang mga labi nito. Dala ng mataas na emosyon ng damdamin at tama ng alak, sinabayan na lamang din ni Dorothy ang galaw ng mga labi ng lalaki. Hanggang sa tinungo nila ang kwarto nang hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi. Kinabukasan, unang nagising si Juancho at tumambad sa kanya ang mga damit nilang nakakalat sa sahig. Binalingan niya ng tingin si Dorothy na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ilang segundo niyang pinagmasdan ang mukha nito bago niya hinalikan ito sa noo. Dahan-dahan siyang bumangon at aksidente niyang naapakan ng digicam na siyang kinuha niya at itinago sa drawer. Hindi naman nagtagal ay nagising na rin si Dorothy at inalala nga niya ang mga nangyari. Yung nangyari sa atin kagabi, pwede bang kalimutan na lang natin yun? Sabi niya kay Juancho nang makita niya itong nililinis ang mga bote ng alak na wala ng laman. Natigilan naman si Juancho at pakiramdam niya ay may kung anong tumusok sa kaliwang dibdib niya nang maramdaman niya ang biglang pagkirot ng parteng iyon. Sige, kung yan ang gusto mo. Tugon ni Juancho at lumingon sa babae. Suot na ulit ni Dorothy ang damit nito kahapon.
Salamat pala sa oras mo at sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa bahay mo. Salamat sa mga tulong mo sa akin. Bakit kung makapagsalita ka ng ganyan? Parang hindi na tayo magkikita at magkakausap. Pabiro at natatawang reaksyon ni Juancho. Magkikita pa naman tayo. Sinabi ko lang yon dahil talagang na-appreciate ko ang lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Ganun ba? So, anong plano mo ngayon? Babalik muna ako sa bahay namin ni Marlon para kunin yung mga gamit ko. Babalik na rin ako sa tita ko at muli ako magsisimula. Sige, kung sakali man na muli mong kailanganin ng tulong ko, huwag ka mahihiya. Sabihin mo lang kaagad ako. Salamat, Juancho. Ihatid na kita. Hindi na. Pero kung okay lang sana, pwede bang makihiram muna ako ng cash para pamasahe ko? Hindi ko kasi nadala yung wallet ko, maski cellphone ko eh. Babayaran ko na lang. Medyo nahihiyang sabi ni Dorothy. Sure. Dagling kinuha ni Juancho ang wallet niya at kumuha roon ng cash na binigay niya kay Dorothy. Ayan, may reason na ulit para mag-usap pa tayong dalawa. Dahil babayaran mo pa ako. Salamat ulit, Juancho. Sige na, alis na ako. Ayoko kasing magpang-abot kami ni Marlon sa bahay eh. Tuluyan na ngang umalis si Dorothy at habang sinusundan lamang ni Juancho ng tingin ang babaeng iniibig niya, ay sa kanya binanggit ang mga salitang, "Mahal kita." Higit 1 buwan na nga ang nagdaan, ay unti-unti nang nagiging muling masaya si Dorothy. Sa tulong na rin ni Juancho na siyang madalas din ang pagdalaw sa kanya. Samantalang sina Marlon at Sarah naman ay mas napadalas ang pagtatalo. Ano ba ha, Marlon? May plano ka pa rin ba para sa ating dalawa? Hiwalay na nga kayo ni Dorothy oh. Kaya bakit hindi mo pa rin ako pinapakasalan? Patuloy na pagmamaktol ni Sarah. Ilang linggo na rin kasi nilang pinagtatalunan ang tungkol sa pagpapakasal. Sarah, pwede ba? Tumahimik ka na muna. Hindi ako makapag-isip ngayon. Anas niya na tila naririndi na. Bumalatay ang hindi makapaniwalang reaksyon sa mukha ni Sarah. Bakit ha? Kasi iniisip mo na naman ba yung ex-wife mo? Tingin mo ba tanga ako ha, Marlon? Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong sa tuwing magkasama tayo, si Dorothy pa rin yung laman ng isip mo. Ano bang nangyayari sa'yo, Marlon? Bakit ka nagkakaganyan? Akala ko ba ako ang mahal mo? Kaya mo nga hiniwalayan si Dorothy, hindi ba? Yun din ang akala ko, Sarah. Akala ko nga magiging masaya na ako kapag nakipaghiwalay na ako sa kanya. Pero mukhang pinaniwala ko lang talagang sarili ko na ikaw ang mahal ko. Pero ang totoo niyan, si Dorothy, mahalaga siya sa akin. Dahil simula nang mawala siya sa buhay ko, hindi ko na nagawang maging masaya. Laging siya ang laman ng isip ko kahit anong gawin ko at kahit saan ako magpunta. Siguro nga nahihibang na ako dahil masaya ako. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Tama na, Marlon! Putol ni Sarah sa mga sinasabi ni Marlon. Maawa ka naman sa akin, oh! Talagang may lakas ng loob ka pang sabihin sa akin yan kahit na nasasaktan na ako? Ibang klase ka talaga, no? Pinaniwala mo ako at pinaasa! Umiiyak na sigaw ni Sarah at tumakbo paalis ng bahay ni Marlon. Bigla namang binasag ni Marlon ang vase na malapit sa kanya. Ngayon, hindi na niya alam kung paano pa ulit siya sasaya. Gayong napagtanto niyang mahal pala talaga niya si Dorothy. Ang babaeng sinaktan niya, hindi nirespeto at niloko ng harap-harapan. At ngayon ay lubos pa nga siyang nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Kasalukuyan ngang kadarating lang ni Dorothy mula sa pag-grocery nang mamataan niya sa labas ng bahay nila ang isang pamilyar na babae. Kung kaya't lumabas siya ng kotse at nilapitan ang babae. Sarah, anong ginagawa mo rito? Seryoso at mariing tanong ni Dorothy. Bakas sa mukha niya na hindi siya masayang makita ang babae na naging kabit ng dati niyang asawa. Pinasadahan naman ni Sarah ng tingin si Dorothy mula ulo hanggang paa.
Hindi ko talaga maintindihan kung anong meron sa'yo. Wala namang espesyal sa'yo eh. Nagpantig ang mga tenga ni Dorothy sa narinig. Pwede ba, Sarah? Umalis ka na nga habang nagagawa ko pang magtimpe. Saka ano bang ginagawa mo rito? Bakit mo ba ako ginugulo, ha? Hindi ba masaya na kayo ni Marlon dahil malaya na kayong dalawa? Masaya? Sana nga masaya kami. Pero tang-ina! Naghiwalay na nga kayo't lahat ni Marlon. Hindi ko pa rin magawang maging masaya. Dahil ikaw pa rin yung mahal niya. Ano bang pinakain mo sa kanya bago kayo naghiwalay, ha? At biglang nagbago yung nararamdaman niya. Siguro ginayuman mo siya, ha? Natigilan si Dorothy. Hindi niya inakala na ganito ang nangyayari. Na buong akala niya noon ay masaya na ang dalawa dahil wala na siya bilang hadlang sa pagmamahalan ng mga ito. Hindi ko kasalanan na bigla na lang ma-realize ni Marlon na ako pala talaga ang mahal niya. Pero wala na akong pakialam. Problema niyo ng dalawa yan. Kaya wag mo na akong guluhin pa. Matigas niyang wika at humakbang papasok sa loob ng gate nang bigla siyang mapahinto at binalikan ang babae. Sandali. Pigil niya kay Sarah at dalawang malakas sa sampal ang binigay niya sa magkabilang pisngi nito. Nagulantang naman si Sarah na animoy hindi na nagawang makagalaw. Para yan sa panluloko niyo sa akin. Pero pasalamat ka pa rin kasi sampal lang ang inabot mo. Pasalamat ka dahil hindi ko kayo kinasuhan o pinahiya. Sa dami ng ebidensya ng mga panluloko niyo. At kung hindi ka man masaya ngayon, siguro karma mo na yan. Kasi pinili mong kumabit sa may asawa. Pero nasaan ka ngayon, ha? It turns out, hindi ka pala kayang panindigan ni Marlon. Deserve mo yan, dahil baboy kayong dalawa. Ni wala kayong konsensya na ginagago niyo ako sa harapan ko pa mismo. Ito, isang sampal pa. Muli nga niyang sinampal si Sarah at tinalikuran niya na ito. Biglang tumulo ang mga luha ni Sarah habang hawak ang pisnging namumula gawa ng malakas na mga sampal ni Dorothy sa kanya. Ilang sandali lang, umalis na rin ito. Maya-maya pa ay lumabas muli si Dorothy para bumalik sa kotse. Nang animoy may nakalimutan siya. At noong papasok na siya sa loob ng gate, ay sakto naman ang pagdating ng dati niyang asawang si Marlon. Anne, pwede ba tayong mag-usap? Nilingon ni Dorothy ang kanyang ex-husband. Di ba hiwalay na tayo? Kaya huwag mo na akong tawaging Han. Ay, ang malas ko sa araw na to. Kanina si Sarah yung nagpunta rito tapos ngayon, ikaw naman? Ano ba ha? Hindi naman ako kasali sa relasyon yung dalawa. Kaya bakit ako ginugulo nyo? I just want to talk to you, Dorothy. Gusto ko lang humingi ng sorry sa lahat ng mga nagawa kong mali sa'yo noong mag-asawa pa tayo. Wow very late na yung sorry mo. So kailangan pa palang lumipas ang ilang linggo para lang humingi ka ng sorry sa akin? Ang tagal ko nang gustong marinig yan mula sa'yo, Marlon. Sorry, Dorothy. Alam kong gago ako. At hindi ko talaga alam kung papaano kita haharapin matapos kong magkipaghiwalay sa'yo noon. Pero sana, bigyan mo pa ako ng maski ilang minuto lang para mag-usap tayong dalawa. Nagsusumamo pang turan ni Marlon. Bigla namang napahawak si Dorothy sa kanyang ulo nang makaramdam siya ng pagkahilo. Dorothy, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Marlon na sumubok pang hawakan ng dating asawa. Ngunit kaagad na tinabig ni Dorothy ang kamay niya. Ilang marahan na hakbang ang ginawa ni Dorothy papasok sa gate nang bigla naman siyang nawalan ng malay. Naging maagap naman si Marlon kung saan kaagad niyang nasalo at naalalayan si Dorothy. Dahil sa labis sa takot na naramdaman ay dali-dali niyang binuhat at dinala sa kotse ang dating asawa at dinala sa ospital. Ilang oras lang ang lumipas ay unti-unti na ngang idinilat ni Dorothy ang kanyang mga mata nang sa wakas ay bumalik na ang kanyang ulirat. Sakto namang pagpasok ng isang doktora nang biglang nagkaroon ng isang malapad na ngiti. Mabuti naman at gising ka na. Ano po bang nangyari, Dok?
Ang huli kong naaalala sumakit ang ulo ko at nawalan na ako ng malay. That was normal. Pero next time, iwasan mo na ang ma-stress. Kanina, takot na takot ang asawa mo nang dalihin ka niya rito. Napasulyap si Dorothy sa dati niyang asawa na siyang tahimik lang at nakasandal sa pader. Pero wala naman kayong dapat ipag-alala dahil tsak ako na mas matutuwa pa kayo sa sasabihin ko. Ano pong ibig niyong sabihin, Doc? You are 5 weeks pregnant. Tuwang-tuwang anunsyo ng doktor na siyang kinagulat naman ni Dorothy at Marlon. Hindi ko po siya asawa. Pagtatama naman ni Dorothy, dahilan kaya nagbago ang reaksyon ng doktora, kung saan nawala ang ngiti nito at napalitan ng pagkailang. Ganun ba? Pasensya ka na kung nagkamali ako ng akala. Sige, maiwan ko na muna kayo. Paalam ng doktora, kaya naiwan sa kwarto sina Dorothy at Marlon. 5 weeks. Biglang sambit ni Marlon, patukoy sa pagbubuntis ni Dorothy. Sino ang ama? Maya-maya itanong pa ni Marlon. Napalunok si Dorothy dahil isang tao lang ang pumasok sa isip niya na ama ng ipinagbubuntis niya, si Juancho. Walang pag-aalinlangan naman na sinagot iyon ni Dorothy. Isang mapait na ngiti ang siyang sumilay sa mga labi ni Marlon. May nangyari sa inyo at nakabuo kaagad kayo. May nangyari sa amin nung araw na nakipag-anal ka sa akin. Wala namang mali roon dahil hindi naman na tayo mag-asawa noon. Kumpara naman sa inyo ni Sarah na kahit kasama niyo ako at mag-asawa pa tayo, naglalampungan kayong dalawa, di ba? Hindi nakaimik si Marlon. Bahagya lamang itong nakayoko na animoy nagsisisi sa mga nagawa nito noon sa dating asawa. Gusto ko lang sanang malaman kung ginamit mo lang ba ang kapatid ko para gantihan ako. Dahil imposibleng handa kong ibigay ang sarili mo sa kanya nung kakahiwalay lang natin. Dahil imposible namang mawawala ka agad yung pagmamahal mo para sa akin. Gusto mo lang akong gantihan sa pamamagitan ng kapatid ko, tama? Lumitaw ang isang munting ngisi sa labi ni Dorothy at humugot ng isang malalim na buntong hininga bago nagsalita. I admit, nung una, ang nasa isip ko noon ay gamitin si Juancho para gantihan ka at saktan din. Pero, mabuting tao ang kapatid mo at hindi siya mahirap mahalin. At ngayong nagbunga na nga ang nangyari sa aming dalawa at hindi ako nagsisisi, mas magsisisi siguro ako kung ikaw yung naging ama ng magiging anak ko. Pero oo nga pala, hindi rin nga pala tayo magkakaanak kung sakali dahil baog ka. I wonder kung alam din ba ni Sarah ang tungkol dun. Napalunok si Marlon at gumuhit sa mga mata niya ang sakit. Pilit namang tinatagan ni Dorothy ang sarili. Matagal niya nang hinangad na sana makaramdam din ng sakit si Marlon dahil sa kanya. Ayaw niyang maging masamang tao, ngunit pakiramdam niya ay kulang pa ang sakit na nararamdaman ni Marlon ngayon sa sakit na kanyang naranasan noong mag-asawa pa sila. Alam kong hindi ko na maibabalik pa ang nakaraan at hindi ko na mababago ang lahat ng mga ginawa kong mali sa'yo. Alam kong nasaktan kita ng gusto. Pero hiling ko lang na sana balang araw, humupa rin yung galit mo at mapatawad mo ako. Aaminin ko, sobra akong nasasaktan ngayon. Nagsisisi ako na sinaktan at hiniwalayan kita. Pero alam kong deserve ko to. At tingin ko, karma ko to sa lahat ng nakasalanang nagawa ko sa'yo. Saad pa ni Marlon sa nagsisising tono, kung saan biglang may mga luhang pumatak mula sa mga mata nito. Dahil doon ay biglang ibinaling ni Dorothy ang paningin niya sa ibang direksyon. Dahil hanggat maaari ay ayaw niyang makaramdam ng awa sa dating asawa na nanakit sa kanya ng husto. Marlon, pwede bang iwan mo na ako dito? At kung maaari lang din sana, huwag ka na magpakita pa. Hayaan mo na sana ako na maging masaya. Madiin niyang pakiusap.
Tanging pagdangulang naman ang naging tugon ni Marlon at umalis na rin ito. Ilang sandali pa ay si Juancho naman ang dumating. Kumusta ka? Puno ng pag-aalalang tanong ni Juancho kay Dorothy. Umawang ng bahagya ang mga labi ni Dorothy dulot ng pagkagulat nang makita niya si Juancho. Tinawagan ako ni Marlon at pinaalam niya sa akin ang nangyari. Nag-alala ako ng gusto, kaya't nagpunta ako dito kaagad. Ganon ba? Ayos lang naman ako. Wala kang dapat ipag-alala. Salamat sa pagpunta. Naupo naman si Juancho sa kama upang gabihan si Dorothy, sabay hinaplos ang pisngi nito. Dorothy, mahalaga ka sa akin, kaya sobra ako kung mag-alala. Siya nga pala, Juancho. Buntis ako. Totoo ba yan? O binibiro mo lang ako? Tanong ni Juancho na malungkot ang boses na tila ba ayaw paniwalaan ang sinabi ni Dorothy. Kumunot nga ang noo ni Dorothy dahil sa naging reaksyon ng lalaki. Teka, bakit mo naman naisip na nagbibiro lang ako? To be honest, narinig ko yung usapan niyo ni Marlon kanina. Sabi mo, ginamit mo lang ako nung una para gantihan siya. Kaya naisip ko na baka hindi ka totoong buntis. At baka sinabi mo lang iyon para saktan ang kapatid ko. Hayag ni Juancho na bahagya pa rin nakayuko. Unti-unting nawala ang pagkakakunot ng noo ni Dorothy at tila ba naliwanagan. Nakaramdam siya ng pagka-guilty kung kaya't hinawakan niya ang pisngi ni Juancho upang magtapat ang muka nilang dalawa. Sorry Juancho kung naisip ko man yun noon. Aaminin ko. Sobra talaga akong nasasaktan sa ginawa sa akin ni Marlon at Sarah. Kaya walang ibang pumasok sa isip ko kundi ang gantihan sila. Pero totoong buntis ako. Magkakababy na tayo, Juancho. At sana panagutan mo tong baby natin. Sana panagutan mo ako, Juancho. Tatapatin na kita. Gusto kong ikasal tayong dalawa. Bahagyang napamulagat ang mga mata ni Juancho matapos marinig ang mga sinabi ni Dorothy. Kung gusto mo akong pakasalan para sa baby o para gantihan si na Marlon, ayos lang sa akin. Dorothy, ngayon ko lang to aminin. Mahal na mahal kita, Dorothy. Ang totoo niyan, noon pa ako may feelings sa'yo. Pero tinago ko lang dahil alam kong si Marlon ang gusto mo. Pinaubaya kita sa kanya at hinayaan kong ikasal kayo. Dahil buong akala ko ay magiging masaya ka. Dorothy, wala na akong pakialam. Kung gusto mo lang akong gamitin para saktan si Marlon, go. Gamitin mo ako hanggat gusto mo. Pero mamahalin kita ng tapat. At kahit kailan hindi kita sasaktan. Saad ni Juancho nang yakapin niya si Dorothy. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Dorothy dahil sa kanyang mga narinig. Hindi niya lubos akalain na handang magpagamit si Juancho para lamang makaganti siya sa kapatid nitong nanakit sa kanya. Hindi pa rin niya inakala na sa kabila ng pagpapakatanga niya sa dati niyang asawa ay may isang tao palang tunay at lubos na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Niyakap nga ni Dorothy pabalik si Juancho at ilang minuto rin silang nanatili sa ganoong posisyon. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na muling ikakasal si Dorothy. Ngunit hindi na kay Marlon na dati niyang minahal, kundi sa kapatid na nitong si Juancho. Habang naglalakad sa aisle, biglang nanunumbalik sa kanyang alaala ang kasal nila ni Marlon noon, na hindi man lang niya nasilayan sapagkat bulag na siya noon. At ngayon, hindi niya mapigilan na maging emosyonal sapagkat mas ramdam niya ang kasal. Gayong nasasaksihan na ito mismo ng kanyang mga mata. Nang magtama ang mga mata nila ni Juancho, ay nagpalitan sila ng matamis na ngiti. Nang magkasama na sila sa altar, ay hindi napigilan ni Dorothy ang igala ang paningin sa mga taong dumalo sa kanilang kasal. Alam kong hinahanap mo siya, pero hindi siya makakapunta. Hindi niya kayang makita na ikakasal tayong dalawa.
Mahinang imporma sa kanya ni Juancho. Wala na akong pakialam kung pumunta man siya o hindi. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang araw na ito, na ikakasal ako sa taong mahal ko, na mahal din ako. May ngiti sa labing saad naman ni Dorothy. Natuloy ang kanilang kasal at iyon na nga ang pinakamasaya at pinaka-memorable na araw para kay Dorothy. Matapos nilang angkinin ang labi ng bawat isa, na puno ng palakpakan at sigawan ang buong simbahan. Hanggang sa dumako ang tingin ni Dorothy sa pintuan ng simbahan at doon niya naaninag ang isang lalaking paalis na. Likod lamang ng lalaki ang kanyang nasilayan, ngunit batid niya kung sino ang taong iyon. Iyon nga ay si Marlon. Makaraan ang 2 buwan matapos ang kasal ay nagpatuloy ang mga buhay ni na Dorothy at Juancho. Ngunit ngayon ay bilang mag-asawa na. Nakatira na rin sila sa iisang bahay at ramdam nga ni Dorothy ang labis na pag-aalaga sa kanya ng asawa niya. Habang abala si Dorothy sa paglilista ng kanilang mga kakailanganing bilhin, ay biglang nag-ring ang phone niya na siyang sinagot din naman niya kaagad. Ate, nagawa ko na. Naipost ko na yung skandal ni na Kuya Marlon at ni Sarah. Paniguradong sira na sila ngayon sa public. Iyan nga ang naging bungad ng pinsan niyang si Gino sa kabilang linya. Bahagyang natigilan si Dorothy. Hindi malaman kung dapat ba siyang maging masaya o mag-guilty. Noon pa man na isa iyon sa plano niyang gawin upang makaganti sa 2 taong nagtaksil sa kanya. Subalit ngayon ay bigla siyang nakaramdam ng agam-agam kung tama ba ang ginawa niya. Nariyan ka ba, Ate Dorothy? Huwag mong sasabihin nagigilty ka. Ate Dorothy, alalahanin mo na lang yung mga kababuyang ginawa nila sa'yo. Isa pa, kailangan nilang harapin yung mga consequences ng ginawa nila. Napabuntong hininga naman si Dorothy. Tama ka, Gino. Sinaktan nila ako. Masama na kung masama. Pero gusto ko lang ding iparanas sa kanila yung pagdurusa na naranasan ko noon. Ganyan nga, Ate Dorothy. At saka para naman madala at matuto na rin sila na huwag magtaksil. Para kung sakali man, hindi na nila magawa pang makapanakit pa ng ibang tao. Sige na, Ate Dorothy ha. Ibababa ko na itong tawag. Kapag kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako. Bye. Inilapag na ni Dorothy ang kanyang cellphone sa mesa matapos ang pag-uusap nila ng kanyang pinsan. Maya-maya pa ay chinek niya sa kanyang laptop ang video na inupload ng kanyang pinsan at nakita niya kung gaano kabilis ang naging pagkalat nito. Binabahan na rin ito ng mga negatibong komento. Lumipas ang ilang oras at sumapit na rin ang gabi at dumating na rin si Juancho na animoy pagod. Mukhang pagod ka, mahal ah. Siya nga pala, bakit ngayon ka lang nakauwi? Marami ba ang pasyente mo? Malumanay niyang salubong sa asawa niya. Taimtim namang tinitigan ni Juancho ang mga mata ni Dorothy. Galing ako sa bahay. Kinausap kami ni Daddy. Nakita kasi nila yung scandal video ni na Sarah at Marlon na kumakalat na ngayon. Ikaw bang nagpakalat ng video? Bahagyang natigilan si Dorothy at hindi nakasagot. Ilang sandali pa ay naupo ito sa sofa at bumalatay sa mukha nito ang pagsisisi. I'm sorry, mahal. Ako kasi ang nag-utos kay Gino na ipakalat iyon. Noon ko pa yun plano para gantihan silang dalawa. Nakayuko niyang pag-amin. Sa kaloob-looban din niya at natatakot siya at kinakabahan, lalo na sa magiging reaksyon ng kanyang asawa sa kadahilan ng kapatid pa rin nito, si Marlon. Naupo naman si Juancho sa tabi ng kanyang asawa. Inalasan na ni Daddy ng karapatan si Marlon sa pamilya namin. Hindi na siya ang magiging tagapagmana. Binawi na rin sa kanya yung bahay. Aaminin ko, nagulat ako nang makita ko yung video. Kapatid ko si Marlon. Mga bata pa lang kami. Magkasundo na kami. Nung nabulag siya, nakita ko kung gaano siya naging miserable. At nainis ako sa sarili ko noon dahil wala man lang akong nagawa maski isa akong doktor.
Hanggang sa nakilala ka namin nung college. Pareho ka naming nagustuhan. Noon ko lang siya muling nakita. Nasumaya ng ganoon. Oo, nagustuhan niya noon si Sarah. Pero ikaw ang mahal niya. Kaya noong inamin mo sa kanya ang nararamdaman mo, aaminin kong nasaktan ako. Pero naging masaya rin ako para kay Marlon at the same time. Hanggang sa ibinigay mo nga yung mga mata mo sa kanya. Dahil doon, napatunayan ko kung gaano mo siya kamahal. Naisip ko na maging masaya na lang para sa inyong dalawa. Pero kalaunan, nung maging mag-asawa na kayo, laging ina-expect ni Daddy na magkakaroon na siya ng apo sa inyo. Pero hindi yun mangyayari kasi nga hindi magagawang makabuo ni Marlon. Dahil doon mas lalo siyang nalungkot. Talagang mahal ka niya. Pero naisip niyang ibaling sa iba ang nararamdaman niya. At yun ay kay Sarah. Ayaw niyang maging burden sa'yo balang araw. Nahihirapan din siyang makita ka na wala kang paningin. Dahil naranasan niya kung gaano yun kahirap. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ang lokohin kang naging paraan niya. Mali ang ginawa niya. Ikaw ang asawa ko. Kaya kahit ng kapatid ko pa si Marlon, na-witness ko kung paano kanya sinaktan noon. Kaya kahit na ano pang gawin at maging desisyon mo, handa akong suportahan ka para sa ikagagaan ng loob mo, mahal. Matapos marinig ang litanya ni Juancho, ay nangilid ang luha sa mga mata ni Dorothy. I'm really sorry, mahal. Alam kong mali ang ginawa ko, lalo pa at maapektuhan kapatid na rin ng pamilya mo. Hindi ko man lang naisip na kapatid mo pa rin siya at nasasaktan ka pa rin. Tipid namang napangiti si Juancho at niyakap si Dorothy. Stop saying sorry, mahal. Huwag mo akong isipin. Kung yun lang yung tanging paraan para makaramdam ka ng satisfaction at para gumaan yung pakiramdam mo, then so be it. Isa pa, ginawa nilang dalawang kasalanan ngayon. Kaya kailangan nilang harapin ang consequences. Huwag ka nang umiyak, okay? Mahal na mahal kita, Dorothy. At ngayon, kayo nang magiging anak natin. Kayo ang priority ko. Mas lalo ngang hindi napigilan ni Dorothy ang mapaluha matapos maantig sa mga sinabi ng kanyang asawa. Kinabukasan, nagtungo silang mag-asawa sa bahay ng pamilya ni Juancho dahil gusto silang makaharap at makausap ng ama nito. At ngayon ay kasalukuyan nga silang nasa pagkainan. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na kayang gawin iyon ni Marlon sa'yo. Kaya naman pala, bigla kayong naghiwalay. Masyado akong naging abala sa negosyo namin at hindi ko na nagawa pang mabantayan ang ginagawa ng anak ko. Sana patawarin mo ako, Dorothy. Pasensya ka na talaga. May pagkukulang din ako bilang ama ni Marlon. Tura ng ama ni Juancho. Hindi niyo naman po kailangan humingi ng tawad, Dad. Choice po yun ni Marlon. Isa pa po, nakalimutan ko na rin po yun. At ngayon masaya na po ako sa piling ni Juancho. At hindi na rin kami makapaghintay na maisilang ko ang anak namin. Nahihiya pa rin talaga ako sa'yo, Iha. Binigay mo ang mga mata mo kay Marlon. Pero ang sinukli lang niya sa'yo ay sama ng loob. Ingrato talaga. Dad, kumalma na po kayo. Paniguradong sobrang nagsisisi na si Marlon ngayon. Lalo na at itinakwil niyo na siya. O siya, huwag na nating pag-usapan ng tarantado ngayon. Ngayon gusto ko sanang opisyal na sabihin sa iyo, Juancho, na ikaw na ang magiging tagapagmana ng ating negosyo. Pero Dad, baka hindi ko rin po yun magampanan, lalo na at isa akong doktor at may iba akong responsibilidad. Hindi yan problema. Nariyan naman ang assistant ko para tulungan ka. Isa pa, nandito pa naman ako kaya't hanggat kaya ko pa, ako pa rin naman ang mamamahala sa lahat. Gusto ko lang siguraduhin na may magmamana sa pinaghirapan kong kumpanya. Okay, Dad. Napangiti na lamang si Dorothy sa naging usapan ng mag-ama. Hanggang sa mapag-usapan na nga nila ang mga magiging plano nila sa magiging anak nila. At sobrang saya nga ng puso ni Dorothy
at kailanman hindi niya pagsisisihan ang naging desisyon niya na magpakasal kay Juancho. Lumipas pa ang ilang buwan at isinilang na nga ni Dorothy ang unang anak nila ni Juancho. Kaya naman mas lalong nadagdagan pa ang saya ng kanilang pamilya. Habang si Marlon ay itsapuera pa rin na hanggang tingin na lang mula sa malayo at dala-dala pa rin sa dibdib niya ang labis na pagsisisi sa mga maling desisyon nito sa buhay. Hanggang isang araw, isang bisita ang hindi inaasahan ni Dorothy na kasama ng kanyang asawa sa pag-uwi. Mahal, sorry kung sinama ko dito si Marlon. Gusto kanya kasi makausap sa huling pagkakataon. Okay lang ba sa'yo? Sabi ni Juancho nang lapitan niya ang asawa. Okay lang mahal, maigi na rin para makapag-usap kami. Ani Dorothy at naupo nga sila sa sala. Iiwan ko na muna kayong dalawa para makapag-usap kayo ng mas pribado. Pagkukusa na ni Juancho at iniwan ang dalawa sa sala. Masaya ako na makitang okay ka at masaya sa pamilya mo. Panimulang wika ni Marlon. Salamat kay Juancho kasi mahal na mahal niya ako. Inaalagaan niya ako at araw-araw niya sa akin pinaparamdam na mahalaga ako sa kanya. Bagay na hindi ko noon nagawa. Sorry ulit Dorothy. Hindi ko alam kung naibsan ba yung maski konti yung galit mo sa akin. Pero umaasa ako na sana balang araw mapatawad mo pa rin ako. Alam kong ikaw yung nagpakalat ng video namin ni Sarah. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ako nagagalit o anuman. Ayos lang sa akin yun. Dahil deserve naman naming dalawa yun. Hindi rin kita sinisisi kung bakit natakwil ako sa pamilya at di na ako tagapagmana. Karama ko ang lahat ng ito sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Kaya kailangan ko tong harapin. Siya nga pala, siguro ito nang magiging huli nating pagkikita. Alam kong sinabi mo na sa akin noon na wag na ako magpapakita pa sa'yo. Pero gusto kita magkita ngayon sa huling pagkakataon. May kakilala ako. May trabaho siyang iniaalok sa akin sa ibang bansa. Oportunidad na rin iyon para sa akin. Kaya tinanggap ko na. Pero bago ako umalis, gusto ko lang masiguro na makapag-sorry ulit sa'yo. Bigla na nga lamang tumulo ang mga luha ni Dorothy sa mga sinabi ni Marlon. Halo-halo ang nararamdaman niya ngayon. Huwag ka mag-alala kasi unti-unti naman na kitang napapatawad. Naibsan din ang sama ng loob ko nung sinabi sa akin ni Juancho ang lahat. Sinabi niya sa akin yung mga bagay na hindi mo sinabi. Siguro nga na nagsisisi ako na minahal at pinakasalan kita. Pero gusto ko lang ding sabihin na mahalaga ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Bilang Marlon na nakilala ko noon, bilang kaibigan at bilang kapatid ng asawa ko. Hiling ko na sana maging maayos na ang buhay mo at sana lang kapag muli kang nag-asawa, please lang, huwag mo na sanang lolokohin. Bahagyang natawa si Dorothy sa mga huling sinabi niya habang tumutulo pa rin ang mga luha niya. Hindi ko alam kung magagawa ko pang magmahal ulit. Pero gusto ko lang din magpasalamat sa mga panahon na nakasama kita. Hindi ko yun makakalimutan. May request lang din sana ako. Gusto sana kitang mayakap muli sa huling pagkakataon. Dorothy, kung okay lang. Tumangu-tango si Dorothy bilang sagot. Saka sila tumayo at niyakap ang bawat isa. Nang maghiwalay ay nagpalitan naman sila ng ngiti. Matapos nilang mag-usap ay magkasamang hinatid ng mag-asawa si Marlon sa labas. Bro, hindi na ako magbibilin pa dahil kahit naman di ko sabihin. Alam kong hindi mo siya pababayaan. Sana lang di ka magbago. Huwag mo sana akong gayahin ha. Talagang never kitang gagayahin. Masyado kong mahal si Dorothy para humanap pa ng iba. Nagtawa na naman ang magkapatid. Mag-iingat ka kung saan ka man pupunta. Kung sakali, balitaan mo pa rin sana ako. Huwag ka mag-alala. Paniguradong darating din ang araw. Nalalambot din ang puso ni Daddy. At baka babalik ka rin sa pamilya.
Hindi na ako umaasa. Pero kahit na hindi na ako makabalik sa pamilya, basta mapatawad lang ako ni Daddy. Sapat na sa akin yun. Sige na, mauuna na ako. Mag-iingat kayo ha. Kung sakali mang pala rin ako sa buhay, susubukan ko makabawi sa inyo. Mag-iingat ka, Marlon. I will. Salamat, Dorothy. Paano? See you never. Paalam na nga ni Marlon, saka sumakay na sa motor at sinuot ang helmet. Sa huling pagkakataon ay lumingon na muna ito kay Dorothy. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin pa to. Pero aaminin kong mahal pa rin kita, Dorothy. Hangad ko na sana maging maligaya ka lang palagi. Aniya at mapait na ngumiti at tuluyan na nga nitong pinaharurot ng mabilis ang motor. Sinundan lamang ng tingin ng mag-asawa ang papalayong si Marlon hanggang sa mawala na nga ito sa kanilang paningin. Makalipas ang 1 taon, Say Papa. Come on baby. Say Papa. pagtuturo naman ni Juancho sa anak niyang karga niya habang nakahiga siya sa sofa. Mama! Bigkas naman ng bata. No baby. I said, say Papa. Mama! Muling bigkas ng baby. Bumalik naman si Dorothy, dala ang merienda. At hindi nga nito mapigilang matawa dahil kahit na anong turo ni Juancho na bigkasin ng anak nila ang salitang papa, ay talagang tanging mama lamang ang paulit-ulit at kaya nitong banggitin. Mahal, hindi ba ako mahal ng anak natin? Bakit hindi niya kayang banggitin yung salitang papa? Bakit mama lang yung palagi niyang binibigkas? Nakabusangot ang mukhang pagrereklamo ni Juancho sa asawa. Huwag mo kasing pilitin ang bata. Darating din ang tamang araw na papa naman ang mabibigkas niya. O siya, magmerienda ka muna, mahal. Patutulugin ko muna yung baby natin. Mukhang inaantok na eh. Aniya at nilagay sa crib ang kanilang anak. Hindi naman nagtagal ay nakatulog na nga ito. Mahal, halika rito. Biglang hinila ni Juancho ang asawa paupo sa kanyang kandungan, sabay yakap sa bewang nito. Siya nga pala, nag-update sa akin si Marlon. Sabi niya, okay naman daw siya sa bansang pinagtatrabahuan niya. Oh, bakit parang hindi ka masaya na nag-update sa'yo yung kapatid mo? Paano? Sinabi niyang ikaw pa rin daw yung mahal niya hanggang ngayon at hindi pa rin daw siya nakaka-move on. Bakit? Selos ka ba, mahal? Ikaw na ang asawa ko ngayon, kaya hindi ka na dapat mababother. Isa pa, darating din ang araw na makaka-move on din siya sa akin. Sana nga mahal. Natatakot lang kasi ako na baka bigla ka niyang bawiin sa akin. Mabilis na hinagkan ni Dorothy ang labi ng asawa saka nagsalita. Mahal, hindi niya gagawin yon. Kung sakali mang mangyari yon, ikaw na rin naman ang mahal ko. Paano kung mangyari nga? Tapos ma-realize mo na may feelings ka pa rin sa kanya. Ano ka ba, mahal? Imposible yung sinasabi mo. Wala na akong nararamdaman para kay Marlon. Matagal na akong naka-move on sa kanya. Kahit naman hindi pa tayo kinakasal nun eh. Malay ko ba? Isa alam ko kung gaano mo siya kamahal noon eh. Binigay mo pa nga yung mga mata mo. Mahal, naawa kasi ako sa kapatid mo noon. Saka ganoon nga siguro kapag nagmahal ka. Magsasakripisyo ka. Pero iniisip ko na lang na nakatulong naman ako. Saka kung hindi naman nangyari lahat ng yun, baka hindi tayo mag-asawa ngayon. Kaya huwag ka na mag-overthink, okay? Kasi mahal na mahal kita. At kung sakali mang ikaw naman ang mabulag, ibibigay ko rin naman tong mga mata ko sa'yo. Talaga? Mahal, sa akin ka lang ah. Ipangako mo na hindi mo ako iiwan. Kasi ako, hindi kita iiwan at sasaktan. Tutuparin ko ang lahat ng pinangako ko sa'yo nung kinasal tayo. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng nakikita ko na makakasama ko hanggang pagtanda. Wala nang iba. Paglalambing ni Juancho habang nakasuksok ang mukha nito sa leeg ni Dorothy.
Pangako mahal, hinding-hindi kita iiwan. Ulang din ang nakikita kong makakasama ko hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan. Hinagka ni Juancho ang noo ng asawa hanggang sa bumaba ang halik nito sa ilong at mga labi nito. Pagkatapos ay napangiti sila sa bawat isa. Marami mang masasakit na pinagdaanan noon si Dorothy sa piling ng lalaking una niyang naging asawa, higit naman ang sayang nararanasan niya ngayon, kapiling ang tamang tao para sa kanya. Love is sacrifice. Nagagawa nating magsakripisyo para sa mga taong mahal natin. Kaakibat ng pagmamahal ang sakit, ngunit lahat tayo ay may karapatang lumigaya sa mga taong siyang tunay na magmamahal sa atin. May mga bagay lang na kailangang tanggapin na siyang resulta ng mga desisyon natin sa buhay. Ngunit ang mahalaga ay matuto at piliin natin na Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonaldito Elfi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy God of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine, Ana Victoria, Lini of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Aliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Deves, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Raylan Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obast, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Kinson, D. Naitan Canada,
Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Night, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rose Marie Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Nathan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Bignon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebocadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordette, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura,
Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Cristina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Connie Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Not Green Fox, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Aren Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora,
Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred de Liza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dengs, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.